Nako po, ito ang pasabog ni Kapitan Dado na dating ex-Marine or Scout Ranger. Talagang matindi ang inabot na mura ng mga naninira sa kanila at talagang may pasabog siyang matindi dito. Binakbakan talaga itong mga sumusuporta at puro pagtatakip sa ginagawa ng mga sindikato sa pagnanakaw ng mga opisyal ng gobyerno. Mga kababayan, grabing mura ang inabot. Galit na galit si Kapitan Dado dito. Panoorin natin mga kababayan at sabay-sabay po tayong mag-react. Eto na po. Patapusin na lang ba si Marcos, yung ganon-ganon. Pero yung you refrain from adding insult to injury, yung inaano nyo pa, dinidiin nyo pa yung sugat, masakit na nga. Tapos babanatan nyo pa ng tanga ang mga putang ng mga kumakalaban kay Marcos, mga tanga, mga bobo, mga dutae, yan, mga banat ninyo. Kaya kayong mga nag-handle ng mga troll farm, at kayong mga supporter ni Marcos, mga gago kayo, hindi kayo nakakatulong, mga puta na nyo. Sorry hindi kayo nakakatulong. Nakakadagdag kayo sa problema ng amo nyo. Hindi, kala ninyong magandang ginagawa nyo, dinidepensa. Hindi. You are further creating a rift, and the more that you are doing that, lalong na-ensure na babagsak ang presidente ninyo. Hindi makatapos. Dahil sa kagagawan din ninyo, mga gago kayo, mga supporter, kayong tanga. Sasabihin nyo, tae yung mga supporter ng Duterte. Kayo nag-create ng division. Nananahimik ang Duterte. Tapos kayo yung banat ng banat. At yung mga neutral, abay, alamin nyo yung kwento talaga. Sasabihin nyo, politika. Ngayon too much politics. Sino ba namumolitika? Ang namumolitika, Marcos. At yung kanyang mga putang na mga kasama. Nananahimik ang mga Duterte. Sino ba ang kinawawa dito? Ang kwento, talaga, real talk lang. Duterte. Sino ba pinadala sa ICC? Duterte. Sino yung binanatan ng paninira? Duterte, Sara. Tapos ganyan sasabihin nyo, too much politics. Bay, utak nyo nga, ituwid din yung mga utak ninyo, mga Pilipino. Anong too much politics? Too much politics itong side ng Marcos. Hindi yung side ng Duterte na nananahimik. Tapos sasabihin nyo ngayon, ang banat nyo, gustong bumalik sa poder. Hindi gustong bumalik sa poder. Bakit kaagawan ng posisyon? Ikaw nga yung humingi ng boto Ikaw nga yung humingi ng suporte. Unity team ka, gago. Unity team. Tapos nun, bibirhin yung mga Duterte, gago kayo. Hindi ako supporter ng Duterte. Pilipino lang ako. Nakikita ko yung mali, pinagtatanggol ko yung mali. Pinagtatanggol yung mali. Nilalabanan ko yung mali, pinagtatanggol ko yung nasa tama. Mga Pilipino. Inapi ng mga Pilipino sobra. At marami ng mga tanga. Masyado ng mga Pilipino, mga tanga, bobo. Hindi nakakaintindi. Tapos palalabasin pa, kami hindi nakakaintindi. Ako hindi nakakaintindi. Bibirahin nyo pa ako. Yung karakter ko, gago. Kahit anong kalkalin nyo, wala kayong makikita sa akin. May mga atempa niya na siniraan ako na siniraan. Keso sinipa daw sa serbisyo. Tarantado. Nag-resign ako sa serbisyo. Irrevocable resignation. 1995, pa-major na ako. In fact, promoted na dapat kami major. Retroactive, tinatype yung pangalan ko sa major. Hindi ako, pinabura ko yung pangalan ko. Sayang yung slot Ba't magpapapromote pa ako, alis naman ako serbisyo. Para pumanik lahat ng nasa ilalim ko. 84, 85, 86, 87, hanggang 95. Panik lahat yan. One slot. Kaya ako pinabura yung pangalan ko. Hindi ko iniisip yung sarili ko. If I allowed it na yung pangalan ko ma-type March 11, retroactive, May ako nag-resign. May 23. May ako nag-resign. If I remember right, May 23. The order was being typed na March 11, retroactive. In general orders.
promoting the whole class of 83. And then some, yung mga kumabit sa amin, Integri, Reserve, etc. Para babanatan tapos kung inalaw ko yun, kung inisip ko lang yung sarili ko, retire ako major, lieutenant colonel pa ako. Anin ko yun. Pero binabalik nga ako ng full colonel Pinagpilian ko. Bigay ako ng kidney sa kapatid ko na malapit ng matsugi. Nagdadialysis na 3 beses ang linggo. Ngayong Pasko? So yan mga kababayan, binakbakan ni Kapitan Dado na talagang galit na galit sa mga binakbakan niya yung mga loyalista dito mga kababayan Kasi nga, pagka daw Duterte, diehard fan ka, dutae ka. Ano daw, didilis, mga bobo daw. Kayo, loyalista nga kayo. Yan ang sabi ni ni Kapitan Dado. Mura ang inabot. Mga inutil. Yan ang sabi mga kababayan kasi nga hindi nila or hindi sila nakakakita ng tama. Si Kapitan Dado ang awayin nyo, hindi ako. Ito po mga kababayan, tuloy natin. Yung sarili, I chose my brother. And I do not, wala akong pinagsisisihan doon. Kasi kahit anong medalya sa serbisyo, hindi kayang pantayan nung ginawa ko, nagduktong ako ng buhay. Mas madali yung pumatay kaysa sa magduktong ng buhay. Kaya siraan nila ako, manggago. Kaya Marcos, yung mga tao mo, ipa-research mo nga. Mga ungas, mga bobo. Mentras kayo naninira, mentras kayo mapang-api sa mga kalaban nyo, lalo kayong pabagsak ng pabagsak, lalong lulubog yung barko mo. Walang mangyayari sa'yo, hindi ka makatapos pagka ganyan ka. Naayaan mo yung mga bopol na magsalita. Depensang ewan. Ang nyo, magkaisa, gano'n na lang ang banat ninyo dapat. Parang baka maniwala pa yung tao sa inyo, mabolan nyo pa, mabudol nyo. Pero yung kayong gumagawa ng kalokohan, dadagdagan nyo pa ng kala mo kung sino kayong mga kayo, masyado kayong matataas, mapang-api. Ang inapi na dito, yung Pilipino. Ilan nyo namatay? Ilan nyo namatay sa baha? Ilan nyo namatay sa lindol? Na hindi nyo natugunan? Wala na sana yung mga Amerikano nyo sinasabi. Kaya nagkakaganito yung Pilipinas. Dahil sa talagang may problema. Ikaw ang problema, Marcos. Sabihin natin, mabait ka. Sabihin natin, mabait ka. Let's take it na mabait ka. Pinapabayaan mong gaguhin ka Asawa mo, Romualdez, lahat na nakapaligid sa'yo, mga kabinet mo, mga dilawan, control ka. Ano mangyayari sa bansa natin? You have become the national threat. Threat to national security. Ikaw, Marcos, ikaw. Threat to national security. Pagpipilitan yung magagaling kayo. Saka threat to national security ang isang presidenteng bangag or kahit may allegation na bangag. Threat to national security yon and immediately dapat follicle drug test para siguraduhin na hindi totoo yon. Dapat ganun. Anong ginagawa ng AFP at PNP? Wala. Tapos kayo yung magmamalinis dyan, kala ninyo, gagaling ninyo. Wala kayo sa hulog. Kahit sa daanin. Konstitusyon yan. Wala kayo sa hulog. Wala talaga. Anong defend the people? Anong pinagagawa ninyo ngayon? How are you defending the people? How are you defending the people? By not subjecting the president to a hair follicle drug test. Yung commander-in-chief ninyo na ang allegation, sinabi ng kapatid, addict. And you continue to follow an addicted president. Allegedly addicted president. So how will you make it clear? Sunod-sunod kayo blindly? Anong klaseng loyalty? Loyalty to the person, loyalty to the president, loyalty to the commander-in-chief, not loyalty to the nation, not loyalty to the Filipino people. O yan mga kababayan, ang tindi na mga banat ni Kapitan Dado.
ano naman ang sinasabi ng ng mga netizen na si Juan de la Cruz? Naku po, galit na galit sila. Hello, Kapitan Dado. Ano pa ba ang reaksyon nyo tungkol doon sa military junta na inoffer kay Senator Pinky allegedly by him? Alak. Sabi ng iba, gawa-gawa lang daw ni Ping Lacson ito para siraan yung mga retired general. Papansin lang daw itong si Ping Lacson. Happy Mandag, Kapitan Dado. Talagang totoo yan si BBM. Pulburon talaga yan. Bata pa yan, lagi yan sa disco. Gabi-gabi sa Bayside nightclub. Alam ko yan dahil nagtitinda kami noon sa labas ng nightclub. Sigarilyo at soft drinks. Ako po. Kapitan Dado, yan yung mga taong walang utak na magsasabi na si Mimi M hindi kurakot. Mga ngagba din yan katulad ni Mimi M. Naku po, galit na galit yung mga tao. Salute to you, Kapitan Dado. Sana nga po dumating na sa panahon na gumanda naman po ang pamumuhay ng mga Pilipino at magkatrabaho din po ang mga seniors gaya sa ibang bansa. Nakakapagtrabaho pa din po ang mga senior. Salamat po at may isang katulad nyo. May pagmamahal sa ating bayan at sa mamamayan. Tiwala po kaming someday magbabago din po ang ating bayang Pilipinas. Kaya salamat po sa inyong lahat na tumatayo sa sambayanang Pilipino. God bless po. Justice will prevail. Justice will prevail. More power to you. Good afternoon, Kapitan Dado. Take care. Kailangan matapos na yan. Yang pamamahala ni Mimi M. Huwag na ninyong paabutin yan ng Pasko. Dahil sobra-sobra na, puro takipan na lang dyan sa mga politiko. Dahil alam nilang pag si BP Sara ang maging presidente, lahat silang makakampi ng ngagba ninyong presidente. Natatakot dahil may paglalagyan silang lahat. So yan ang mga reaksyon ng mga nanonood kay Kapitan Dado. Talagang solid Kapitan Dado followers. So si Kapitan Dado, mura ang inabot ng mga pumapanig na siraan yung mga DDS. Kasi sabi ng mga followers na mga loyalista, ang tawag din ng mga DDS, loyalista nga. Niloloko na, loyal pa din. Okay mga kababayan? Yan po ang ating bahagi. Isang like naman dyan, isang share at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po. Mabuhay mga kababayan. For transparency, for better democracy. Okay po? Salamat mga kababayan ko.